Hi guys! Welcome back to my channel. Welcome back to me. Tagal-tagal din ako nawala. 2025 na. Yan. So, 3:50 na. May 16. So, nandito ako sa likod ng apartment namin. Kita nyo ba? Sobrang hangin dito guys. Kahit sobrang init. Kahit sa Manila sobrang init din. Anyway, update sa akin. Syempre ang lola nyo back to hospital job, government hospital sa Manila kasi doon maganda ang benefits. Yun nga lang talaga, cultured shock ako sa Manila. Ang dami ng tao, iba-ibang tao. Ang dami na rin mga sasakyan, siksikan, traffic. So, panibago na naman tayong pakikisama. Wala tayong magagawa. Kasi maliit ang kitaan dito sa probinsya. Which is dapat nga hindi na provincial rate kasi ang dami ng foreigner dito nagbi-business. Tapos, yung mga bilihin pare-parehas lang ng presyo, tumaas. Cost of living parehas na rin. So sana yung presidente natin maisip na, 'di ba? Lalo na yung mga government and private hospital dito sana goods. Hintay ko yung anak ko, yung bunso ko nasa computer shop hanggang ngayon wala pa rin. Si Jowa nasa work pa, hindi ko alam kung anong oras siya uuwi. Yung mga kasama ko dito nilayasan ako. So yun, nakatira ulit ako. Back to Valenzuela ulit ako guys. Doon ako nakatira sa airpot ko sa ancestral home namin, which is hindi na siya ancestral home dahil binenta ng lola ko. Magaling. So, naka 1 week sick leave ako because I am suspected pregnant and pinatingin ko kung ba't namamanas yung aking pa. So, sabi ng OB-GYN ko dito sa Pampanga, which is possible pre-eclampsia ko. So, bukas may ultrasound and by Monday, mga lab test, blood test. Yon. And then, next week, by Tuesday or Wednesday, babalik na ako ng Manila. Back to work. Hopefully, fit to work na ako. If fit to work na ako ng doctor ko. If not, another weeks. Ay, ang hirap nun. Bago pa lang ako sa work, wala pang sick leave without pay. Mga B, malungkot. Ay, mukhang uulan pa. Diyos ko po, Lord. Ano dito, sala sa init, sala sa ulan. Kahit sa Manila, maulan daw nung mga nakaraan. So, yan, talagang magiging tag-ulan na. Yun ang magiging pinakamahirap sa akin pag papasok kasi bahain nga doon, 'di ba? Valenzuela to Santa Cruz. Sobrang bahain doon. So, anyway, ayan. So, no more BPO jobs. Kaso nga nag-trigger kasi yung yung hypertension ko, guys. Na-ER ako siguro 4 weeks ago. 5 weeks ago, na-ER ako. Ang BP ko is 210/120. Nagkaroon kasi ako ng nosebleed, nagkaroon ako ng episode ng nosebleed, which is seconds lang tinatagal nun sa akin, pero nagtaka ako 3 hours, 2 hours. Sabi ko pag di naman talaga maganda yung pakiramdam ko or nagtranisamic na kasi ako, hindi siya talaga huminto, sobrang lakas niya na. So nagpadala na ako sa ER. So yun, hypertension ng lola mong malala. So ayun lang, hintayin ko lang yung bunso ko. Si Jowa nasa trabaho pa. Baka maabutan niya na rin ako dito. Pero ayun, 3:54 ng hapon. So, ayun lang. Kamusta na kayo guys? Kamusta? So, ayun, panibagong pakikisama sa mga tao sa Manila. Sobrang culture shock. Daming tao, iba-iba na. Tapos ang dami na rin mga sasakyan, traffic, yan, gitgitan. Sobra. As in, puno na ng tao at sasakyan ng kalsada. Unlike before, nung umalis ako ng Manila. Hindi pa ganun kagrabe. Hindi ako sanay kasi nga 'di ba hindi ako nagko-commute dito sa Pampanga. Nagmomotor ako tapos maluwag ang kalsada dito, hindi uso ang traffic. So, ayun lang guys. Usap tayo mamaya pag uwi ko ng bahay. Hi guys, it's Saturday. So, hindi na ako nakapag-vlog kahapon ng pag-uwi namin. Sobrang antok ang lola nyo. Anyway, yung asawa ko nagpaalam na bibili ng Yossi pero up until now, hindi pa rin bumabalik. Yan. Malamang andun yun sa port. Nakatambay. May naglalaro pa yata. Sino? Doon sa port. Ano ba dyan? Ito na basketball eh. Yan, trinay ko na yung order ko guys na sugar dolls, lip and cheek.
gel tint, yung Trio set. Ganito na pala siya kaliit. Ang cute ng package. Nasawa ko talaga, ang paalam nyo lang talaga ay bumili ng sigarilyo. Yun, tumambay sa court. 6:32 na. After namin kumain, nagpaalam siya para bumili ng sigarilyo. Ang galing. So anyway, ngayon is Saturday. Maaga kami pumunta sa, ayun na siya. Pumunta kami sa ultrasound. Inuna namin yung ultrasound. By Monday, ito na yung result ng ultrasound. So, goods naman yung heartbeat ni baby, 151 BPM. And then, yung sukat niya is around nasa 20 weeks. So, 300 something. So, ipapasa ko to by Monday kay Doc sa gabi. Gabi kasi yung bukas ng kanya dito, clinic. So, ang gagawin na lang namin is yung mga lab tests, yung mga blood tests, yun ang gagawin namin sa Monday. Hindi ko alam. Sagad na sagad na kami. Kasi by, nung Mother's Day pa, talagang todo, all out kami ng pera. Nag-share kami nung Mother's Day sa parents ko. So, yun. So, hindi ko alam kung magkano aabutin. Kasi yung ultrasound, 700. Buti ka 700. So, yung lab test siguro around nasa 1,000 something. Huwag naman sana. Kahit 800 to 900 goods pa. Kaya pa. Ang tagal niya. Anong petsa na. Tagal niya, B. So, yun guys. Ang nakakatawa lang dito sa nag-ultrasound sa akin is yung mga kinuha niyang ultrasound is hindi ko alam kung which part ng baby to. Kung ulo ba to, puwetan, likod. Hindi niya nilagyan. Nilagyan niya lang ng mga size something. Pakita ko sa inyo. Ayan guys. Ito yung heartbeat ng baby. Tapos ayan no. Wala siyang nilagay na kahit anong. Yan. Super blurry. Oh. I think this one is head. Di ko alam. Hindi niya nilagyan. Nilagyan niya lang ng name. Ito yung cephalic. Let's see. Kaya nangangapa ako. Thursday na guys. Yung dalawang kasama ko, nakapag-check na sila ng ATM at nakatanggap sila ng 23K. Hindi ko alam kung voucher yun or dahil sa DTR namin. Since kasi bago mag-Mother's Day, nakasick leave na ako guys. Pa-extend na ng pa-extend yun. And sinabi ko sa mga kabatch ko na nakasick leave ako. Ayaw naman nila ibigay sa akin yung contact number ng isa sa mga HR staff na nag-aayos ng DTR namin. Si Lindy yun. Siyempre, gandang likas papaya, ayaw ibigay yung contact niya, data privacy niya yun eh. O ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin ako natatanggap na 23K sa account ko, sa payroll account namin, sa account ko. Hindi ko kasalanan nila. Kasi nag-reach out ako sa nila, hinihingi ko yung number ng HR, they don't want to give it to me. At nanghingi ako sa kanila ng help na sabihin hindi ko maasikaso yung DTR ko. Baka pwedeng yung HR nang gumawa ng paraan. Since nakasiklib ako, hindi ko alam. Pati yung area ko. Yung mga buwaka ng inang katrabaho ko sa area ko. Mga walang malasakit. Yung mga tagapagmana ng ospital yun, mga yun. Ako? Kaya ngayon, hindi ko alam kung magkano ako makukuha ko sweldo bukas. Kasi cover nun is 16 to 31. Be, nakasiklib pa rin ako, be. Kamusta naman? Diba nakasiklib ako nun? So, hindi ko alam kung magkano makukuha ko bukas. Pero sana, hindi kami lahat nabigyan ngayon ng 23K. Sana bukas yung iba at ako ay makatanggap ng 23K at higit pa doon. At dahil kailangan ko ng pera, side na side na ako, nakasiklib pa rin ako. Ayan, ang buntis. Ang hirap magbuntis, be, pag maselan-selan ka. Pangatlo ko na to, na pinagbubuntis na buhay. Kasi yung una, diba? Yung pangatlo ko dapat, is nakunan ako. Stress kasi yung ex-partner ko. Ngayon, yung partner ko, medyo stress. Mature, pero okay na. Ayun. So, uwi dito yung maglola, yung mama ko, tsaka yung panganay ko. Siguro gusto ko makita ng nanay ko. Denying yun eh, minsan denying. Gusto lang makita yung chat. Gusto lang ingin ng mga aso. So, ayun. Dahil bed rest, tsaka inuubo na naman kasi ako. Kaya ito tayo ngayon guys. Bed rest. Sick leave. Ilang sick leave na, ilang days na. Madami na rin guys. So wala na akong sasahurin. Said na said ng lola nyo. Without pay pa to guys ha. Without pay. Kasi bago lang kami.
So, yun ang masaklap, be. Pero ang masaya doon, may plantilla kami. So, meaning, dahil sa government kami, pag may plantilla ka, ano yan, goods yan. So, ang kulang ko na lang is magsi-civil service exam ako. So, malalang review yun. Handa naman ako mag-take. Handa ko naman siyang perfect. Hindi naman perfect. Ipasa. Perfect talaga. Hindi naman tayo matalino. So, yun guys. Mag-dinner na kayo. Ganun talaga, may mga toxic at stress na katrabaho. Kahit hindi naman ka-stress-stress yung katrabaho natin, diba, masaya dapat tayo dahil profession natin yun. Eh kaso, may stress at toxic tayong kasama, so hindi tayo nagiging masaya sa trabaho na dapat ikasaya natin, hindi ba? Ganun talaga, hindi naman maaalis yun. May mga mema sa trabaho natin. Anyway, ayoko magpaka-stress. Sana makabalik na ako ng trabaho next week. Kasi kung babalik na ako next week sa trabaho, is babiyahe ulit ako pa Manila. Back to Manila na naman tayo sa magulong syudad. So, mamimiss ko na naman tong bahay na to. Mamimiss ko na naman ang Pampanga. Diyos ko. Kung pwede lang hindi na bumalik na Manila. Sa presidente natin, kami po ay nananawagan ng mga taga-probinsya na sana laki-lakihan nyo ho ang aming sweldo dine at nang hindi na kami nakikipagsapalaran sa Manilang magulo.